At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang Kongreso matapos magbigay ng pahayag si Speaker Rodante Marcoleta tungkol sa muling pagmangkit ng isang matagal ng kontrobersiyang kinasasangkutan ni Senate President Tito Soto at ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Sa isang regular na pagdinig, bigla ang lumutang ang usapin na matagal nang napapabalita ngunit hindi napatunayan sa korte. Ayon kay Marcoleta, layunin niyang ipaalala ang issue upang mas silip kung paano tinutugunan ng lipunan ng mga ligasyon ng pang-aabuso noong dekada 80. Hindi naman niya direktang inakusahan si Soto ngunit binigyang diin niya ang kahalagahan ng muling pagsusuri sa mga lumang kaso upang matuto ang kasalukuyang henerasyon. Dahil dito naging mainit ang talakayan sa loob ng Kongreso. Marin namang itinanggi ng kampo ni Soto ang anumang paratang at muling iginiit na matagal nang isinara ang naturang issue. Nanawagan ng kanilang panig na huwag basta maniwala sa mga ligasyon na walang malinaw na ebidensya at igalang ang proseso ng hustisya. Ilang mambabatas naman ang umapilin na ituon na lamang ang atensyon sa mga kasalukuyang panukalang batas kaysa sa mga hindi napatunayang usapin. Sa ngayon, wala pang formal na hakbang para sa isang investigasyon ngunit ang biglaang pagbubunyag ni Marcoleta ay muling nagpasiklab ng interes ng publiko sa isang lumang kontrobersya. Patuloy ang pagbabantay kung may susunod ng pagdinig o pahayag mula sa mga sangkot na panig. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Peace of heart and mind, and marami kasing nakikinig din na lawyers, legislators, para lang klaro yung records. No? There are a few things I rely on. I rely on rules. The Bible is full of rules, and I believe kung ano itanim, yan ang anihin. The Senate, may rules yan. So, minority, majority, sigurado tayong masusunod yung rule. And of course, sometimes we misquote each other or we have misunderstanding, but we find a way na mag-usap-usap. Minsan umiinit ang ulo. I thank Senator Bato for bringing it up. I thank the Senate President for clarifying that he was referring to those commenting outside because wala na po ni isa sa minority ang nagsabing tuta. I think that was comments outside the Senate. And it is fair game for whoever is alluded to. Both ways po, di ba? Pagka may sinabi tungkol sa minority, pero hindi naman kayo nagsabi or hindi dito sa floor or sa media sinabi ng ibang kakampi or supporter, fair game yan. Part ng another rule is the Constitution. So first, let me clarify yung pagiging unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. That is what, thank you very much. That is what is unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. Klaro yon, we all agree on that. But you can ask a question sa Senate President. Then the Senate President has an option to answer it himself or to pass it to the majority leader or whoever is in charge. But in this case, last week, because it was a decision by Senator Soto, our Senate President, hindi lang ng majority, our Senate President, you chose to answer it from there, which is your privilege. So we didn't mean to argue with you. But the procedure would be to either ask someone else to explain it or for the Senate President to go down at dito po mag-argue so that we do not argue with the Senate President. So if there was any form of disrespect, Mr. Senate President, we did not mean that. Pasensya na rin po kayo. But in the same manner, we have to argue our point of view and rules kasi dito ang daming congressman na nabanggit and wala tayong sinasanto dito. So kung may senador na babanggit, so be it. We have to get to the bottom of all of this. We need a national reset. Dapat lumabas lahat ng katotohanan. Nung sinabi kong we all have to repent, totoo yun. We are all sinners, but that doesn't mean na yung most guilty, yung mga guilty, lahat ng involved dito ay hindi dapat ma-expose at dapat parusahan. Ang problema nga, may gumugulo. At kung ikaw ang mastermind, guguluhin mo to.
So ang problema namin, Mr. President, is that, and I think the Senator Marcoleta, the former chairman, will bring it up, no? Wala pa tayo dun sa state witness eh. Nandun pa lang tayo sa protection of the witness, sa mga diskayas. Pero lumipat po tayo dito sa Assistant DE. Nagulat po kami kasi nga, hindi binalik sa Senado when he was still chairman. And Majority Leader, just to be concise, I'll read the rule. Sabi dito sa rule sa page 6 of 7, section 6, subparagraph C, a witness cited in contempt may be ordered detained in such a place that may be designated by the committee alone. May word po na alone. Or with the concurrence of the Senate President. And in our discussion, the new chairman admitted that he was not consulted. It was the Senate President. But I myself, I said, siguro pag nasa ganun sitwasyon, kailangan umakto kaagad. I mean, the record, Mr. President, will bear me out, di ba? Na sinabi ko naman, di ba, na ayaw nyo magkaroon ng constitutional crisis, nagsalita yung House, nagsalita yung Senate. Ang problema nga po, hindi naman po simpleng request to ng Speaker of the House eh. Yung mismong witness, siya nasusunod eh. Sinabi niya dun sa House eh, wag nyo na ako ibalik sa Senate, hindi siya binalik. So yes, initially, the issue was not where. The issue is not where to detain him. The issue is who has authority and ano ang rules natin. Ang rules natin yung committee. Ang committee hindi lang yung chairman. But at the last minute, napag-usapan natin dito at hawak ko po ang ating minutes or yung galing ba to sa journal? Transcript, no? Meron pong TSN po to. Nag-motion eh. Ang plenary po, mas mataas sa committee. So, paano po nangyari na si Assistant DE, sa simpleng request niya, hindi naman nag-meeting yung committee. Ako as minority leader, automatic, hindi naman ako nakonsulta. So, ang problema namin sa minority is not really where he is detained eh. Ang problema namin, can we rely on the rules? Because ang tamang procedure doon, kung hindi natin pinagbotohan to sa floor, is that either the chairman decides and we all give our concurrence sa chairman or he informs us, may letter, anong tingin nyo? Then of course, masusunod naman yung majority, minority naman kami. Pero hindi na naman ganun nangyari. Tapos maririnig namin, mababasa na lang namin sa dyaryo or sa internet or maririnig namin ngayon sa majority leader na yun ang naging desisyon. Hindi pwedeng magdesisyon ang plenary tapos mababaliktad na lang ito. So the issue is not just Bryce. The issue is also the rules of the Senate. Ganun din po I don't know who wants to answer this. Ano ba ang rule natin pagdating sa CCTV? So, I put this on record. I will put it on record. Hanga ako kay Senator Lacson mag-imbestiga. And I support him to go all the way. But hindi ba kung meron tayong sinususpetsa dito, you make a request for the CCTV. And then, you have a conclusion. Kasi kung hindi, lahat na lang tayo titingin sa CCTV tapos sasabihin natin dito, may nakita akong ganito, pumunta sa media. May nakita ko, pumunta sa ganito. Di ba? So, yes, the government is under attack and that's legitimate. The Gen Zs are rising up. That's legitimate. They should. But we should not attack ourselves. Kung meron guilty sa atin dito, i-expose natin tapos sa Ethics Committee. Huwag natin pigilan ng witness. Kung gusto ituro ni Bryce, kung siyam kami sa minor, ituro niya. Pero sundin natin yung rules, no? So before I let go of the floor, I think Senator Marcoleta on the same topic wants to say some things. But whether he will say it or not, Mr. President, no? I don't know the pleasure of the body sa plenary. At mas marami naman kayo eh. So kung gusto nyo dito sa Senate, di okay. And I think Senator Estrada also found out that both in the PNP custodial and in the Pasay City, walang taga-usaha. Tama ba yun? Sa custodial, hindi totoo na it was under the custody of USAA kasi walang taga-USAA ang nandun. So we do not know what transpired during that time. Kasi pagka under contempt, hindi punishment yun eh. Binibigyan mo ng oras yung witness pag isip-isipan kung magsasabi ng totoo hindi. But if we allow people to come in and talk to him, hindi mo na alam kung sino nag-guide sa witness na yon. Ang pwede lang yung abogado niya, maybe his family.
Di ba? So I think this is legitimate without pointing fingers to any. I don't know what the Discayas will say. I don't know what Bryce Hernandez will say. Let them say everything they want to say. As Senator Ping naman said, may resibo. Pero katulad kay Joel Villanueva, peke yung resibo, ghost yung resibo eh. Hindi pala screenshot yun eh. Pinicturan pala ang cellphone. Ang screenshot, cellphone, sinave mo yung screen. Eto, cellphone, kinunan. O sabihin mo na, sige, let's not on technicalities. Tapos tignan mo yung laman. Yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. At tapos na. Kay Senator Jinggoy, naka-Amerikana. Minsan na nga lang mag-Amerikana yung tao eh. Nung birthday niya. Pero ang picture sinabi, birthday niya, hindi naman. So yes, may resibo. Pero may peking resibo eh. But we will address that at the right forum, Mr. President. But again, we have to follow the rules. Sabi ng Supreme Court sa case ni Vice President Sara, sa tamang paraan, sa tamang panahon. Senator Marcoleta, will you... Same issue. Same issue ba? Oh. Yeah, same issue. So that isang sagutan na lang, maybe I can... Mr. President, Majority Leader. yes, we'd like to recognize Senator Marcoleta, please, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized. Mr. President, I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Yeah, Mr. President, just to, before, my apologies to Senator Marcoleta, because Senator Irwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give his privileged speech. Well, if Okay. Senator If Senator Marcoleta- Irwin is willing to give way, we have no problem, Mr. President. All right, go ahead. You may proceed. And besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Mr. President, I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng article on inciting to sedition. Alam mo, nakakalimutan na natin kadalasan. Ano ba itong inciting to sedition na to? No? Siguro, mabuting mapaalala natin sa lahat ngayon what exactly that means. No? Now, itong batas na to, hindi nangyari ito dito sa administrasyon na to. Matagal na ito. In fact, internationally, these are the normal provisions that come in when we talk about inciting to sedition. His posts do more than just insult the government. They invite disaffection and arguably stoke violence and uprising. Words that weaken confidence in lawful authority and stir contempt for government. Eh di lahat na nagrarally na sinasabi na walang kwenta ang gobyerno, paghuhulihin nyo lahat. Yung mga punong-puno na sa kakurakutan sa pamahalaan na to, paghuhulihin nyo lahat. Kasi ngayong mga panahon na to, isa lang gusto na sambayan ng Pilipino, no? Panagutin yung mga kurakot sa pamahalaan. Sa proseso ng pagpapanagot, sigurado merong ika nga masasabing kung ano-ano. Merong panawagang na kung ano-ano dyan. Kaya maghinay-hinay ho kayo, ha? Baka tandaan ng mga nagrarally kung sino ho kayo. Diba? Baka yung sasakyan nyo, baka, diba? Mahirap na di ba?
hinay-hinay ho kayo kasi ngayong mga panahon na to, sambayan ng Pilipino ang masusunod. Hindi yung mga inciting to sedition nyo na yan. Alam ho namin ang batas. Alam ho namin na kung saan malalabag na namin yung mga yan. Ang sigurado namin dito, kailangang managot noong mga politiko. Yun kasi mga mastermind, yung mga politikong naging kasangkapan para magkaroon ng napakalawak na nakawan. Huwag tayo maglukuhan dito, sir. Tumanda ka na para wala akong pinagkatandaan Langya ka ako. I-ano mo ko, ethics complaint mo ko. Hindi ako congressman, walang yaka. Carry the seditious character that is prohibited by our penal laws. Okay? So again, we'll bring it before the Ethics Committee so that we will know what are the standards of behavior with respect to inciting to sedition. Alam mo, ganito ito Sana dito na lang sa plenary hall niya sinabi yung mga gusto niyang sabihin. Di ba? Ang nangyari kasi, linalagay niya sa social media niya, which is actually a public document already. And it is beyond the immunities that we all have here in Congress. Di ba? And finally, conduct prejudicial to the best interest of the service, no? The words and conduct of a congressman are not ordinary. They carry weight, authority, and influence, no? Kasi we are elected officials, no? So when spoken responsibly, they can inspire. When spoken recklessly, they can destroy. By weaponizing his official platform to denigrate the government, Representative Barsaga betrayed the dignity of his office and diminished the very institution he is a part of. Sabi nga nung ibang miyembro namin kung sinasabi niya na puro magnanakaw dito, bakit hindi siya mag-resign? Pero sabi ko, hindi na. Let's not bring it there. I'm not interested in his resigning or not resigning. I'm interested in the Ethics Committee defining for us what are the standards of behavior that congressmen should bind themselves to. Okay? Gets natin yan, no? I want to make that very clear. Hindi namin hinahabol si Representative Barsaga. Even the Speaker does not want us to do what we are proposing to do. Okay? But we are going to do this kasi we feel responsible for what has happened, dahil nga miyembro ng partido namin yan. I signed a certificate of nomination and acceptance for him, and we want him to also be held to account for this. And I know that he is not well, pero he is well enough to write this material So I believe he is well enough to defend himself, no? Ano ba talaga? Well ba siya o hindi siya well? Ayusin mo, brad, kasi binabantay namin yung mga sinasabi mo. Ano ba talaga? Well, kasi kung ako naniniwala ako, nasa tamang katinoan naman tong si Congressman Kiko Barzaga. Hindi mo naman masasabi yung mga litanya na yan, mga kataga na yan, yung mga pag-aanalisa na yan, kung wala ka sa tamang katinoan. Ang sigurado dito, yung mga gusto magtanggal dito kay Kiko Barzaga bilang congressman, sila yung mga wala sa tamang katinoan. Period. Kasi nagsasalita lang naman yung bata. Bakit di nyo hayaan? Yan ang problema Yan ang problema natin dito sa bansa na to. Diba? O, kita nyo na, ngayong mga panahon na to, pagka ikaw nagsalita, pagka hindi nagustuhan ng mga sinasabihan mo, yung mga lumalabas sa bunganga mo, dalawang bagay lang yan. Paparatangan ka na hindi ka well, meron kang diferensya, kung ano pa man. Oo, medyo alanganin yung ibang mga birada niya, pero pagdating dun sa pag-aanalisa niya, kuwang-kuwa niya, tumbok na tumbok niya yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya tayo naniniwala, kahit pa paano, well naman siguro itong si Congressman Barzaga. So, the Committee on Ethics and Privileges exists precisely, diba, to address situations like this and give clarity to everybody. Pinapaliwanag dapat ng committee na yan what the people expect, no, rightfully from their elected representatives. So, kami as a party, we assert that the House of Representatives must maintain the standards that distinguish it as an institution worthy of public respect. Marami sa amin, ako kababalik lang, yung iba, siguro 1/3 ng partido ko, mga unang salta lang dito sa House, no? Ayaw namin na maging malabo sa aming mga bagong miyembro kung ano ang dapat pamamalakad dito at anong klaseng behavior ng mga tao, no? So, we believe that the committee has both the right and the duty to describe the responsibilities and obligations of the members and the duty to discipline our members when such behavior is not properly met. Okay?
Oh, so that is the tenor of what we're doing here. Now, let's go into what we are going to present as evidence, ano. Siguro tatayo na talaga ako if I may go there to the other mic. Yan. Para hindi ko Para effective talaga yung pagpapakaaso mo kay Martin Romualdez pa. Para effective talaga. King. Okay, so ito yung first cause, ano ha? Conduct prejudicial to the service. Okay, the rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and influence. You know, when spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, no? Weaponized official platforms to denigrate government, betrayed the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents, no? So let's see what he has been posting. Yan. Okay? So yan. Ako yan. Pakita mo, Brad. Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Yung magawain ba yun ng matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, kuya. Masyado naman kasi kayo seryoso. Ako natawa. Wala nang problema dyan sa mga post na yan. Alam nyo ano yung may problema? Yun, yung nasa Amerika. Yun yung mga tabulin nyo. Yung si Stella Kimbo. Yan, mas ano yan, wala kwenta yan. Wala akong pakialam dyan. Personal na buhay niya yan eh. Kung gusto niya makipaglandian sa kung kani-kani, wala tayong pakialam. Pero as long as hindi siya nagnanakaw, di niya pinapakialaman yung pera na sambaynan, wala tayong problema dyan. Dahil pinapakialaman, lolo, palibasa siguro, sa'yo hindi na umaano yun, o yan, diabetes pa more. Diba? Wala na eh. Lupay-pay na eh, diba? Sige. Langya ka. Kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya, tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba kilos siya ng matinong congressman? Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Oh. Di ba? Tinan ninyo. Oh, next. Bakit may mo once month pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan eh. Pero hindi ganito eh. You know, this is out in social media. It demeans women and it offends me personally. So, hindi pa pwedeng ganyan eh. Oh, next. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala niyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba kung sa rally lang, gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababaihan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung ano. Oh. Di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to eh. Brad, ano ba talaga? Well ba siya o hindi siya well? Nalilito na ako. Sabi mo, well naman yan. Di naman makakapag-isip ng ganyan yan kung hindi siya well. Ngayon, unwell na naman siya. Ano ba talaga? Well or unwell? Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop Decent society, yung walang humpay na pagnanakaw sa pamahalaan. Decent society, walang pakialam dyan. Ha? Kabitehan, girlfriendin, hanggang long na walang asawa yan si Kiko Barzaga. Wala akong pakialam, personal na buhay niya yun eh. I don't care, Brad, wala akong pakialam dyan. Alam mo, nakakasuka. Pagtabihin mo yung mukha nitong si Zaldico at nitong si Kiko Barzaga, mas kahit na nakahubad pa itong si Kiko Barzaga kasama yung mga chicks na yan eh, mas masusuka pa rin ako dun sa ano. Yan, kahit na nga meron niyang aladilima na ano, na tipong video, walang pakialam, bahala siya dyan. As long na walang nakawan, walang pagnanakaw sa kaban ng bayan, wala tayong problema dyan. Nantok ang bababaw nyo.
Yung ano ethical sa kanila, yung tipong mag-insert ka sa budget, tumanggap ka ng payola, yun. Ethical yun sa mga congressman. Good moral character in our children. Bihira. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Hindi, masakit ang loob ko, hindi mainit ang ulo ko. Sakit na anak ni PD ito eh. Alam niyo, tinan niyo yan. Oh, sige, go. Oh. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Eto nga tayo. Ang dami binapatikos dito dahil mga ganyan, tungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Tanggalin Dahil nyo. he is not well. Siguro, kung gawin yan ng iba, bakit pinalusot nyo yan? Kami, hindi nyo ginaganyan. Highest paid careers, politician. Ano yung sabi niya? Ako yan? Parang ganun. Ha? Yun, nakikita nyo yan. Oh. Now, okay, nakakatawa. O, lagay mo na sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya eh. Di ba?